Magandang araw po, the eldest miss. Ma, anong ginagawa ninyo? Bilang anak ng pinakamayamang tao, bakit ang simple lang ng gamit mo para sa iyong bakasyon? Narito ang 10 tanyag na kusinero, 20 mga kasambahay, at 50 mga bodyguards. Isama mo silang lahat. Ayoko po. Yanlan, magkaibigan kayo ni Manman. Tulungan mo akong kumbinsihin siya. Sanay siyang pinagsisilbihan. Kapag wala ang mga kusinero at kasambahay, mahihirapan siya. Manman, para rin ito sa kabutihan mo. Yanlan, hindi ba't napag-usapan nating maging matipid sa bakasyong ito? Halika na. Huwag nating hayaang masira ang plano natin. Manong, tara na po. Hi. Sinasabi nilang para ito sa ikabubuti ko. Pero ang totoo, gusto lang nila akong bantayan. Huwag ka nang magalit, Manman. Uminom ka muna ng tubig. Shen, Manman, bakit ikaw pang naging anak mayaman na ipinanganak na marangya ang buhay? Dahil hindi mo pinahahalagahan ang swerte mo? Mula ngayon, ang lahat ng sayo ay magiging akin na. Nasaan tayo? Manong, parang nagkamali po kayo ng dinadaanan? Nag-shortcut lang ako. Mas mabilis dito. Hindi. Bakit simula nung sumakay ako ay ang haba ng tulog ko? Ihinto mo ang sasakyan. Sabi ko ihinto mo ito. Yanlan, bilis takbo. Hindi ako aalis. At hindi ka rin makakaalis. Bakit hindi pa siya gumigising? Sino kayo? Huwag kang matakot. Ako ito, ang biyanan mo. At siya naman, ang asawa mo. Anong sinasabi mo? Hindi ko kayo kilala. Pakawalan niyo ako. Ikaw, ay binili namin sa halaga ng 4 na baboy. Kaya tapusin na natin ito agad. Bitiwan niyo ako. Huwag kayong lalapit. Huwag kayong lalapit. Sulit ang babaeng ito. Kamusta ang nangyari? Pagdating ng ganitong oras sa susunod na taon, magkakaroon na ako ng malusog na apo. Bantayan mong ang taong iyan. Dahil kung hindi, malilintikan tayong lahat kapag nakatakas siya. Opo. Babantayan ko po siyang mabuti. Kahit naparusahan ko pa ang mga binti niya, ay hindi ko siya hahayaang makatakas. Walang Aray. hiyang babae. Hindi ka talaga makikinig hanggat hindi ka napaparusahan, no? Napakasamang babae mo. Ang babaeng ito ay binili ng pamilya namin gamit ang aming pera. Paano kapag may mangyaring masama sa kanya? Ang babaeng ito ay dapat lang naturuan ng leksyon. Ang babaeng ito, sinipa niya ako kanina. Kapag napinsala ako rito, paano ko may pagpapatuloy ang angkan ng pamilyang Jiang? Gutom sa kanya ng isang buong araw, tiyak na titino rin ang isang yan. Pumunta si Manman sa banyo, at ang tagal na niyang hindi bumabalik. Nararamdaman kong may mali, pero ang cellphone lang niya ang nakita ko. Mahilig gumamit ng cellphone si Manman. Paanong may iwan niya lang ang cellphone niya? Kasalanan ko ito. Dapat ay pinilit ko si Manman na magdala ng bodyguard. President Shen, bulag ang bahaging ito sa CCTV. Hindi natin makikita ang nangyari. President Shen, may balita kaming natanggap, peke ang plaka ng taxi na iyon. Ang aking si Manman. Ninang, huwag po kayong masyadong mag-alala. Baka namamasyal lang si Manman at uuwi rin siya mamaya. Masama po ang pakiramdam ni Ninong Ninang ngayon. Lilipat po ako sa bahay niyo para alagaan siya. Salamat, mabuti na lang at nandyan ka. Mahal, huwag mo masyadong pahirapan ang sarili mo.
Magpahinga ka muna rito sa bahay, hahanapin at ibabalik ko si Manman. Special Assistant Zhao, maglabas agad ng pabuya sa buong mundo. Ang sinumang makapagbibigay ng impormasyon kay Manman ay makatatanggap ng $1 bilyong. Pero kapag may naglakas loob na saktan ng anak ko, sisiguraduhin kong ang buong pamilya nila ang magbabayad ng mahal. Masunod po. Buksan nyo ang pinto. Buksan nyo. Palabasin nyo ako rito. Kundi ay tatapusin ko ang buhay ko rito. Buksan nyo. Buksan nyo ang pinto. Nay, kapag nawala na siya, hindi ba't masasayang lang ang perang ibinayad natin? Ang mga tagalungsod talaga, puno ng arte sa katawan. Buksan nyo ang pinto. Saklolo, tulungan nyo ako. Walang hiyang babae. Tulong! Ikaw na babae ka? Saan ka ba pupunta, ha? Sinasabi ko sa'yo, habang buhay ay kabilang ka sa pamilyang Zhang, at hanggang dulo, kabilang ka pa rin sa pamilyang Zhang. Nananaginip ka ng gising. Lumalaban ka pa? Tataksas ka? Huwag kang subukang tumakas. Titino ka na ba? Uy, Kapitan, saan ang punta mo ngayong umaga? Nagpaplanong mamasyal lang doon sa bayan, ha. Kapitan, siguradong matutulungan ako ng kapitan. Lulumpuhin kita. Kapag hindi ka pa tumigil, talagang lulumpuhin kita. Kapitan, Tuturuan kita ng leksyon hanggang sa tumino ka. Hanggang sa tumino ka talaga. halimaw, isa kang halimaw. Minumura mo pa ako? Ha? Kapitan, tulungan niyo po ako. Uy, ano iyon, Kapitan? Ha? Ano yon? Village head? Anong nangyayari? Masamang babae ka. Pinapahiya mo ako ng dahil sa'yo. Village head, tulungan mo ako. Kinuha lang ako ng sapilitan. Tulungan niyo ako. Dakyang, bantayan mo ng maigi ang babae mo. Huwag mong hayaang maging katatawanan tayo ng mga taga-nayon. Opo. Sisiguraduhin kong ikukulong ko siya ng maayos. Kayo, hinahayaan niyo lang ba ang ganitong gawain? Hindi niyo ba alam? Nalabag sa batas ang kumuha at mang-abuso ng tao. Dakyang, bakit nakatulala ka lang? Dapat parusahan ang babaeng iyan kapag kailangan. Opo, masusunod po. Ah, Sige na, bumalik na kayo sa mga ginagawa nyo. Maligayang kaarawan sa akin. Maligayang Maligayang kaarawan sa iyo. Maligayang kaarawan sa iyo. Manman, happy birthday. Kaming mga magulang mo, wala kaming ibang hiling, kundi ang maging masaya ka. Ang mga regalong ito, isang taon naming pinaghandaan, siguradong magugustuhan mo lahat ng ito. Ang cake na ito, ginugol ko ang buong araw para gawin iyan. Yan lan. Papa, Mama, Mag-wish ka na. Ano ang winish mo? secret. Sige na, ikat na ang cake. Ang unang slice ng cake na ito, syempre ay para sa pagod na nag-bake ng cake na ito. Bayanlan, itinuring kitang matalik kong kaibigan. Bakit mo ito ginagawa sa akin? ang babaeng ito ay ayaw kumain o uminom? 2 araw na siyang ganyan. Kapag siya ay nawala, saan pa ako makakahanap ng ganito kagandang asawa? Bakit ka nagmamadali? Ang asawa ni Erhu ay tumakas at kakahuli lang sa kanya. Dalhin mo siya doon at hayaang panoorin para malaman niya kung ano ang kinakahantungan ng babaeng hindi nakikinig. Labas na dyan! Anong gagawin nyo? Sige, tumakas ka. Tumakas ka pa. Kailangan pa ba nating itali ito sa leeg mo para tumigil ka? Sige, subukan mong tumakas ulit. Takbo, sige, tumakbo ka pa. Kailangan ko pa bang gumamit ng tali para sa aso at italian sa ulo mo? Subukan mong tumakbo ulit. Sige. Aba?
Dilatin mo ng mabuti ang mga mata mo at tingnan mo ito ng maayos. Ito na, ang batas ng nayon natin. Kapag nagtangka kang tumakas tulad niya, ipapatikim ko sa iyo ang galit ko. Tumigil ka. Sa gitna ng sikat ng araw, balak mo pa bang manakit ng kapwa? Binayaran ko ang asawa kong ito, kaya may karapatan akong saktan siya kailan ko man gusto. Kahit mawala pa siya, deserve niya yon. Panonoorin niyo na lang ba talaga siya habang sinasaktan ng ganyan? Wala na ba kayong konsensya? Hindi sila makikialam. Tara, Wag na siyang saktan. Hindi na ako tatakas, wag mo na siyang saktan. Itigil mo na ang pagsaktan. Hindi na ako makakalabas dito, pero may pagkakataon ka pa. Bilisan mo, tumakas ka na, lumayo ka hanggat kaya mo, at wag na wag ka nang babalik. Narinig mo ba? Wag ka nang babalik kahit kailan. Lumayo ka na, wag ka nang magpapakita. Ngayon alam mo na kung ano ang kinahihinat na ng mga tumatakas. Maging mabuting ina ka na lang sa magiging anak niyo ni Dakyang. Kung hindi, sisiguraduhin kong mas masahol pa sa sinapit ni Shi Chun Mei ang mararanasan mo. pumapayag na akong ikasal kay pamilyang Zhang, pero gusto ko kay Dakyang na. Pakasalan niya ako sa harap ng lahat. Mukhang seryoso na siyang gustong manatili. Sige, bukas din. Gagawan ko kayo ng kasalan. Tiyak na magkakaroon ako ng pagkakataong tumakas sa oras ng kasal. Shan Manman, habang namumuhay ka bilang asawa sa kabundukan, paniguradong naghirap ka ng husto. Ang kama mo, ang lalagyan mo ng damit, ang mga magulang mo, pati ang marangya mong buhay, mapupunta na sa akin ang lahat. Yanlan. Ninang, Dati, bago matulog si Manman, umiinom muna siya ng isang basong gatas, kaya ipinagtimpla rin kita. salamat po, Ninang. Yanlan. Matagal nang malapit ang loob niyo kay Manman. Noong nasa labas pa siya, mayroon ba siyang nakikilalang mga lalaking may masasamang gawain? Ay, ang dami po kasi niyang kaibigan, at hindi pa siya nakikinig sa mga payo. May balita na tungkol kay Manman. Nandito raw siya sa Chilling Village. Kung ganoon, pupuntahan natin siya. Hindi mabuti ang kalagayan mo. Kaya huwag mo nang pagpahingahin ang sarili mo sa pagbiyahe. Ha? Ako na lang ang pupunta. Hindi maaari. Siguradong hindi niya dapat mahanap si Shen Manman. Ninong, sasamahan ko na po kayo. Para sa biyahe ay maaalagaan ko po kayo. Sige. Kuya Dakyang, sa laki ng paghahandang ito, hindi naman kaya siya tatakas? Tatakas? Subukan lang niyang tumakas. Huwag kang magbalak tumakas. Masyado kang nag-iisip. Sa dami niyo, paano naman ako makakatakas? Umayos ka na lang. Sakay na sa sasakyan. Halika, alis na tayo, bilis. Bakit huminto? Ang pelikula nito, bigla na lang nagkaroon dito sa daan ng isang malaking butas. Ninong, bakit hindi na lang tayo dumaan sa ibang kalsada para mas mabilis tayong makarating sa baryo? Huwag na. Tumuloy tayo sa harap. Dumaan tayo sa maliit na kalsada malapit sa bridal sedan. At isabay na rin nating magtanong-tanong ng balita sa mga taga rito. Buisit na babae, puro kasakit sa ulo. Huwag kang aalis diyan. Manman, Manman, Tulong. Masyado kang mapagmataas. Tingnan natin kung paano kita tuturuan ng leksyon mamayang gabi. ang babaeng ikakasal kanina, parang si Manman ang pangangatawan niya. Sino ba ang babaeng ikakasal na yon? Bakit parang humihingi siya ng tulong? Ano bang alam mo? Ang tawag dyan ay iyak ng kasal. Tradisyon yan sa aming baryo. Tayuan na kayo dyan. sandali po. Ninong, nalaglag ang sasakyan sa malaking hukay. Kailangan nating tumawag para humingi ng tulong. Aba, hayaan na muna si Shaoli na maghintay ng sasaklolo. Mauna na tayo. Bilis. Kumain lang kayo ng kumain. Sa susunod na taon, sa unang buwan ng apo ko, pumunta ulit kayo. Sige po, pupunta po kami.
Anong balak mong gawin? Ano ang gagawin mo sa akin? Anong gagawin? Tapos na ang kasal natin? Siyempre, pagsasama na tayo. Bitiwan mo ako. Bitiwan mo ako. Wala ka nang magagawa. Lumayo ka. Lumayo ka. Mukhang sa pamilya nating mga pamilyang Zhang, magkakaroon na ako agad ng apo. Ha 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 ha. Sinasabi ko sa iyo, bantayan niyo siyang mabuti. Huwag niyong hayaang makatakas. Baka magbigay pa iyan ng problema sa akin. Village Head, huwag po kayong mag-alala kahit saktan ko pa siya ng husto. Sisiguraduhin kong hindi siya makakatakas. Sana nga. Lumayo ka. Lumayo ka sa akin. Sinipa mo ako? Gusto mo bang maturuan ng leksyon? Takbo. Tatakas ka? Sige, tumakbo ka. Talagang pagbabayarin kita. Huwag kang lalapit. Kapag lumapit ka, wala ka nang aabutan sa akin. Village Head, paumanhin po sa pag-istorbo sa inyong handaan. Boses iyon ni Papa. Iyon ang boses niya. Kapitan, pasensya na kung naistorbo ko ang inuman ninyo. Ay, si President Shen pala. Isang malaking karangalan po na narito kayo. Bakit hindi po kayo nagsabi na darating kayo? Sana po ay nasundo ko pa kayo sa bukana ng baryo. Haha. Mga kanayon, nais ko pong ipakilala sa inyo. Ang taong ito ay ang matagal na nating taga-suporta na negosyanteng si President Shen. Ang Shilling Village sa loob ng maraming taon ay nakatanggap ng maraming tulong mula kay President Shen. Samahan niyo po akong batiin si President Shen sa kanyang pagdating. Mabuhay. Maraming salamat po, President Shen. Gilan, selebrasyon ito ng kasal ng anak mo. Bilis, ikuha mo siya ng maiinom. President Shen, ito ay galing sa mababang uri ng alak sa aming baryo, pero alak po ito para sa kasal. Kayo po ay makiisa sa aming kasiyahan. Papa, iligtas niyo po ako. Anong ingay iyon sa loob? Bahagi lang iyon ng katuwaan sa kasalan. Haha, iyon ay katuwaan lang po ng mga bagong kasal. President Shen, ang pagpunta niyo po rito ngayon ay para po ba muling tumulong sa ating baryo? Kapitan, napunta ako rito dahil may bagay sana akong gustong ipahingi ng tulong sa inyo. Naku po, President Shen, sa laki ng naitulong nyo sa aming baryo, napakalaki po ng utang na loob namin. Kung may kailangan man po kayo, gagawin namin ang lahat para sa inyo, kahit ano pa iyan. Nawawala ang anak ko at malaki ang posibilidad na nandito siya sa inyong Shilling Village. President Shen, kayo po, ang pinakamayamang tao, paniguradong ang anak nyo po, ay pinalaking mayaman at marangya. Paano naman siyang mapupunta? Dito sa aming mahirap na lugar? Totoo po iyon? Totoo iyon? Hindi iyan maaari. Ito ang litrato ng anak ko. Tingnan ninyong mabuti. May nakakilala ba sa kanya? Nakita niyo ba siya? Hindi. Hindi ko pa po siya nakikita. Dito sa liblib na lugar na ito, sa buong taon, ay wala kaming nakikitang mga dayuhan. Saka, iyong napakagandang babaeng iyon. Tama po. Saan naman namin siya makikita? Hindi po talaga namin siya nakita. Village Head, sa pakiramdam ko, ang boses ng bride sa loob ay kamukhang kamukha ng sa anak ko. Pwede ba siyang lumabas para makita ko siya? Hindi po maaari iyan. Ang bagong bride ng pamilya namin ay para lang kay Dakyang dapat makita. Kahit na kayo ang President Shen na malaking tagapagligtas ng Shilling Village, ay wala pa ring basehan para makita niyo ang aming bride. Ate, nagkakamali ka. Gusto ko lang makasiguro kung ang bride ba ay ang anak ko. Sabi na nga po namin, hindi pa namin nakita ang anak ni President Shen. Isa pa, kung ang bagong asawa ay ipapakita sa ibang lalaki, ano na lang ang sasabihin ng mga tao? Paano pa makakaharap ang aming si Dakyang sa ibang tao niyan? Ninong, may kani-kani ang tradisyon ng bawat baryo. Mag-isip na lang tayo ng ibang paraan para malaman natin. Tama po iyon. Sa aming sa Shilling Village, mula noon pa, ang bagong kasal na babae ay hindi pwedeng makita ng ibang lalaki. Kung gusto mo talagang makita, ay dapat tapusin mo muna ako. Ninong, mahirap banggain ang batas sa sarili nilang teritoryo. Isa pa, hindi naman tayo sigurado kung si Manman ba talaga ang nasa loob. Kapag ipinagkalat nila na inagawan ng pinakamayamang tao ang bride ng iba, magiging masama ito sa atin. President Shen, kung narito ka para uminom ng alak para sa kasal, malugod ka naming tatanggapin. Pero kung narito ka para manggulo at labagin ang aming mga tradisyon sa baryo,
Huwag mong sisisihin ang mga taga Shilling Village kapag pinarusahan ka namin. Hindi ba? Oo. Tama po. Ngayong araw ang pinakahihintay na kasal ni Kuya Dakyang, sino mang gumawa ng masama sa kanya, ay hinding-hindi ko na pahihintulutang makaalis ng baryong ito. Anong ginagawa nyo? Ang kaharap ninyo ay walang iba, kundi ang pinakamayamang si Ginoong Shen. Lahat kayo, wala akong planong manghamak sa mga taga-pamilyang Zhang. Karamihan sa inyo ay mga magulang din naman. Pakidama naman po ang nararamdaman ng isang amang desperadong hinahanap ang kanyang anak. Dahil ba sa sobrang defensive nyo, ay talagang ang bride nyo ay ang nawawala kong anak? Hindi po. Aray! Bumalik ka doon. Hindi pa ito. Ang oras para humarap ka sa bisita. Pasensya na po, Ninong. Masyadong mabilis lang po ang pag-alalay ko sa bride. Ayos lang. Hindi pantay ang sahig. Ate, ang bride na iyan, kusa ba siyang nagpakasal sa anak mo? Anong ibig mong sabihin? Dahil ba nakita mong ang manugang ko ay bata pa at maganda, ay nagkakaroon ka na ng masamang balak? Sasabihin ko sa iyo, kahit ikaw pa ang President Shen, wala ka pa ring mapapala. At kung susubukan mo pang pagnasahan ng manugang ko, hindi ka palalagpasin ng mga taong nandito. May $1,000,000 sa card na ito? Basta pumayag kayong isama ko ang babaeng iyon, mapapainyo ang $1,000,000 na ito. Sa itim na card na ito, totoo bang may $1,000,000? Anong ginagawa mo? Village Head, ang card na ito ay may laman na $1,000,000. Ito ay perang kaming mga taga-bundok ay hindi makakakita sa haba ng aming buhay. Parang nawawala ka na sa huwisyo, ang President Shen na iyan ay napakamakapangyarihan. Sa buong Daxia, kapag nalaman niyang kumuha tayo ng tao, hindi lang $1,000,000, maging ang buhay mo ay hindi ko magagarantiyahan. Nagkamali ako, muntik na akong makagawa ng maling desisyon. Village Head, kayo po, anong desisyon nyo? President Shen, ang baryong ito ay kahit mahirap po, ay hindi naman aabot sa punto na ipamimigay namin ang aming pamilya, hindi ba? Kaya mas mabuti pa po na umalis na muna kayo ngayong araw. Ano? Tatay. Manman? Tatay. Tatay? Sige, sumigaw ka. Sumigaw ka! Walang hiya kang babae. Hoy, President Shen, nagsasaya lang ang bagong mag-asawa sa kanilang kwarto. Kung papasok kayo ngayon, hindi po ba parang hindi tama iyon? Nasa loob ang anak ko. Kakaunti lang po. Narinig ko siyang tinatawag ako na tatay. Ay nako, President Shen po, alam ko pong miss na miss nyo na ang anak nyo, pero yang boses na narinig nyo, hindi po iyon ang iniisip nyo. Opo, may sarili kaming dialekto rito, ang narinig nyo ay iba ang ibig sabihin. Hahaha, tingnan nyo itong bagong mag-asawa sa sobrang tamis ng pagsasama, napakaingay na nila. Kung papasok po kayo ngayon, hindi po ba nyo masisira ang diskarte nila? Ano, hindi po ba tama ako? Tatayo lang ako sa pinto at titingnan ko kung sino ang haharang sa akin. Kung gusto niya ng apo, talagang parurusahan ko siya. Tia Gilan, ngayong araw na ito sa pintong ito, babantay ako kasama nyo. Tama, sino mang sumubok na pumasok ng pilit, hindi ko siya sasantuhin. Ninong, ang mga taong ito ay sadyang makitid ang isip. Wala tayong dalang mga tauhan ngayon. Kapag ipinilit natin, baka tayo pa ang mapahamak. Bakit hindi na lang muna tayo? Yanlan, nararamdaman ko na ang nasa loob ay si Manman. Kahit na ang pangangatawan ng babaeng iyon ay kahawig ni Manman, wala naman tayong ebidensya. Ngayon, Manman, kung ikaw iyan, sumagot ka naman sa papa mo. Nahihirapan na si papa sa paghahanap sa iyo. Manman. Saan ka pupunta? Manman, sumagot ka sa papa mo. Papa, ako ito. Ako ito. Manman? President Shen, tingnan niyo po, kanina pa kayo sumisigaw. Oh, namamaos na po ang boses niyo. Kung nasa loob nga ang anak ninyo, impossible na hindi siya magsalita kahit man lang isang beses, hindi po ba? Ano po? Totoo iyan. Kaming mga taga rito, gusto lang naming mamuhay ng simple. Hindi namin kayang abutin ang tulad ng mga babae niyo mula sa lungsod. President Shen, ganito na lang. Sa loob ng nayon namin, oras na magkaroon kami ng impormasyon sa anak nyo, itatawag namin sa inyo agad. Maayos po ba? Halikayo,
ang litrato ni President Shen, ipakita nyo sa lahat. Ano? Tandaan nyo ito. Ito ang anak ni President Shen. Kung sino mang makakita ng impormasyon, ipaalam sa akin agad. Maliwanag ba? President Shen, nakikita mo naman, dito po sa baryo namin, bihira lang magkaroon ng ganitong saya. At dahil po ngayong araw, President Shen, mukhang ang tao sa loob ay sigurado pong hindi si The Eldest Miss. Naistorbo ba namin ang ganap nyo? Kung gayon, mauna na kami. o sige po, ingat po kayo. Bumalik kayo? Bumalik kayo sa loob. Ito, bakit? Paanong? Bakit humantong sa ganito? Kasi ayaw niyang sumunod. At kanina pa siya sigaw ng sigaw. Siya nga pala, kanina, doon sa labas. Sino ba ang mga taong yon? Sino? Ang biyanan mo? Village head. Ngayong oras na ito, utang namin sa iyo ang lahat. Tama na yan. Kung hindi lang dahil sa protektahan ang siling village natin, ay hinding-hindi ako makikialam sa mga problema niyong ganyan. Sa susunod, bantayan mo siyang mabuti. Village head, wag po kayong mag-alala. Ang tagal na. May nangyari na ba? Hi! Itong babaeng to, hindi ko alam kung ano ang kinakain. Sobrang lakas niya. Kaya naman tingnan mo, puno na ng sugat ang buong katawan ko. Wala kang silbi? Tutulungan kitang hawakan siya. Dali, kumilos ka na. Bilisan mo. Nagtagumpay ba tayo sa pagkakataong ito? Punta na ako para makipaglaro kay Erhu. Humiga ka, kumuha ka ng unan, at itaas mo ang balakang mo. Sa ganitong paraan, mas mapapadali ang para kay Pamilyang Zhang na mabuntis ka. Ikaw, bakit mo ako tinititigan ng ganyan? Sinasabi ko sa'yo, ito na ang tadhana mo. Layas, Para kang baboy na kakatayin, isang hamak na wala namang silbi. Tingnan lang natin kapag bumalik ang anak ko, kung paano kanya parurusahan. Sige, sige. Tapusin mo siya. Pusyan Bao, kagatin mo siya. Kagat, Ibagsak mo siya. nanalo ako. Yehey! Ha 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 ha! Kuya Qiang, mula nang ikasal ka, mukhang ang swerte mo ah. Yung babaeng tagalungsod, maganda ba ang kinalabasan? Binili ko iyon sa malaking halaga. Ang balat niya ay napakakinis. Kung ihahambing sa ibang mga babae, talagang hindi sila mananalo, di ba? Ha 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 ha. Uyoy, Kuya Qiang, si Hipag ba ay sumusunod na sa'yo? Siyempre, bakit naman hindi? Kung hindi siya susunod, tuturuan ko siya ng leksyon. Ha 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 ha. Dakyang, may masamang nangyari. Ang asawa mo ay nagkulong sa silid at nagsusunog ng uling. Diyos ko po. Oy, oy. Oy. Kwaku, Bilis! kwaku. Mahal, buksan mo ang pinto. Hindi ko ito mabuksan. Ako na, ako na. Naku po, bakit ba ganito ang tadhana ng anak ko? Ang walang hiyang ito, puro na lang sakit ng ulo. Dahan-dahan, dahan-dahan, Ay naku po, ilatag siya ng maayos, pahigain siya ng diretso, higa lang. mahal ko. Tiesu, nag-aral ka naman ng medisina. Patingnan mo agad ang hipag mo. Huwag po kayong mag-alala, ate. Sandali, anong ginagawa mo? Ikaw, kung gagamot ka, gamutin mo lang? Bakit? Asawa ko yan. Kuya Qiangzi, ito ay tinatawag na cardiopulmonary resuscitation. Hindi mo ito naiintindihan. Ang pasaway na babaeng ito, halos wala na itong buhay. Bakit ang dami mo pang sinasabi? Tiesu, iligtas mo ang hipag mo. Bilis, bilis na!
ang aking manman. Ninang, maayos ka lang ba? Nanaginip ako na tumatakas si Manman at may mga nakakatakot na panganib na humahabol sa kanya. Habang tumatakbo siya, ay tinatanong niya ako kung bakit hindi ko siya pinuntahan ng mas maaga. Pero ako, ay talagang walang kaalam-alam kung nasaan siya. Ninang, kadalasan ang panaginip ay kabaligtaran ng totoo. Sigurado ako na si Manman ngayon ay nasa ligtas na kalagayan. Ate, tanghali na. Hindi ka pa ba gigising para kumain? Wala na siya rito. Alam mo naman, ibinigay lang din ako sa lugar na ito. Naiintindihan kita. Ate Chunmei, ang lugar na ito ay tila isang impyerno. Mababalisa na ako kapag nanatili pa ako rito. Nagmamakaawa ako sa iyo. Tulungan mo akong makatakas. Kapag nakalabas na ako rito, ay tatanawin ko itong malaking utang na loob sa iyo. Sino ba namang babaeng dinala rito? Ang ayaw tumakas? Pero hindi talaga makaalis? Dahil lahat sila ay takot nang masaktan muli. Hindi ako takot masaktan, kahit mawala man ako. Gugustuhin ko pang mangyari iyon sa labas ng lugar na ito. Ikaw talaga, magpalakas ka muna ng katawan para may lakas kang makatakas. Masyado silang nakabantay sa iyo ngayon. Hayaang mo munang mawala ang hinala nila sa iyo. Tama ka. Tiisin mo muna. Makakaya mo rin ang lahat ng ito. Kailangan pa ng anak ko ng gatas, mauna na ako. Kailangan kong palakasin ang katawan ko. Hindi ko alam kung paano. Nagawa ni si Chunmei iyon. Kahapon lang ay tila wala na siyang pag-asa, pero ngayon ay nagagawa na niyang kumilos. Ay naku, ngayong gabi, magluto ka at ipakita mo sa amin. Ang sarap ng mga pagkaing lungsod. Ano? Ako. Hindi po ako marunong. Ano? Wala kang alam gawin? Kahit ano hindi mo kaya? Kung ganoon, bakit pa kita dinala dito sa atin? Sagot! Wala talagang silbi. May kutob ako. Nasigurado akong nasa Shilling Village si Manman. Kung ganoon, ano pang hinihintay natin? Tara na at sunduin natin si Manman. Mahal ko, may hindi ka pa naiintindihan. Kakaunti ang edukado sa Shilling Village at ang mga taga-baryo doon ay masyadong nagkakaisa. Kung nasa Shilling Village man si Manman at gagamitan natin sila ng puwersa, baka masaktan lang natin si Manman. Tama po iyon, Ninang. Kaya ang tungkol sa paghahanap kay Manman, kailangang pagplanuhang mabuti ang lahat. Magbukas tayo ng grocery. Doon sa mismong bayan, magtatayo tayo ng grocery. Sa paraang ito, hindi lamang tayo makakakuha ng impormasyon kay Manman, hindi rin tayo mapapansin ng mga tao doon. Magandang ideya yan. Special Assistant Zhao, asikasuhin mo na agad ito. Opo, sir. Karaniwang napakasungit ng babaeng ito, pero ngayon, siya pa ang lumalapit. Dakyang, pwede po ba akong lumabas at maglakad-lakad? Napakasikip at nakakainip na po dito sa loob. Gusto mo bang tumakas? Magsalita ka. Dakyang, hindi po ako tatakas. Ayaw ko na pong tumakas. Pakiramdam ko lang po ay sobrang nakakasuffocate dito. Gusto ko lang pong lumabas para makausap si Ate Chunmei. Hindi mo ba ako niloloko? Sigurado ka bang ayaw mo nang tumakas? Pangako po. Sige. Pero kapag nagtangka kang tumakas, parurusahan kita ng husto. Hindi po ako tatakas. Napakabait niyo po sa akin ni nanay. Binibigyan niyo ako ng pagkain, tirahan, at lahat ng kailangan ko. Wala po akong dahilan para umalis pa. Tama ang sinabi mo. Alam mo ba? Maraming babae ang gustong magpakasal sa akin, pero lahat sila ay tinanggihan ko. Mangarap ka lang.
Papa, Mama, miss na miss ko na po kayo. Nagkamali ako, gusto ko nang umuwi. Hating gabi na, pero hindi ka pa natutulog? Anong ginagawa mo? Ako. Nagsusulat lang ako ng tula. Talagang mga tagalungsod, mahilig sa mga walang kwentang bagay. Bilisan mo nang matulog. May trabaho pa bukas. Kapag hindi ka nagising ng maaga, tignan mo kung paano kita parurusahan. Iba talaga ang pakiramdam kapag babaeng tagalungsod ang kayakap. Kailangan ko muna malaman ang paligid bago ako tumakas. Anong ginagawa mo? Balak mo bang tumakas ulit? Hindi po, tumitingin-tingin lang ako. Dakyang, bakit may mga nagpapaputok sa labas? May ikakasal ba sa malapit? Ano ka ba? Nagbukas ang supermarket sa bayan? At nagpo-promote sila dito sa baryo? Sapat na yan. Bakit ba ang dami mong tanong? Bumalik ka na sa trabaho. Dakyang, dahil nagbukas ang supermarket na iyon, siguradong mayroon silang promo. Pwede ba akong pumunta para bumili ng murang gamit? Ang mga bagay sa labas ay para sa mga lalaki. Ang mga babae naman dapat ay sa bahay lang nakatutok. Opo. Pero maaari ko bang puntahan si Ate Chun May para makipag-usap? Sige na, lumayas ka na. Ate Chun May, kamakailan lang ay hindi mo na ako kinakausap. Bakit? Sa dami ng trabahong hindi natatapos, wala na akong oras na lumabas pa. Alam mo ba ang bagong bukas na supermarket sa bayan? Oo, ang ibig mo bang sabihin ay ang Sunman Supermarket? Ex-Yunman Supermarket. Ex-Sunman Supermarket? May flyer pa dito, tingnan mo. Siguradong hinahanap ako ni nanay at tatay. Sigurado ako. Hahanapin ko sila. Ate Chun May, alam mo ba kung nasaan ang supermarket na iyon? Doon lang sa may bungad ng nayon, diretsuhin mo lang pababa. Salamat po, Ate Chun May. Saan ka pupunta? Tumigil ka! Sandali, hindi ako dapat masyadong magmadali. Binabantayan pa rin nila ako. Naiihi lang po ako. Gusto ko pong magpunta ng banyo. Sa bahay na, tayo na! Dakyang, bantayan mo siyang mabuti. Huwag mo siyang hahayaang gumala kahit saan. Opo, opo. Kapitan! Aalis na ako. Mag-ingat po kayo, Kapitan. Naibigay ko na ang utos, kahit pa magbukas sila ng supermarket dito, hindi nila mahahanap ang babaeng iyon. Anong sinasabi sa'yo ni Village Head? Iyong tatay ng asawa ko po, may binuksan siyang grocery sa bayan at sinabihan niya akong bantayan siyang mabuti. Dapat lang nabantayan mo siyang mabuti. Magkanong patatas ang nabenta ngayon? 1 kilo lang. Kung hindi lang dahil sa pagbilis sa iyo na estupida ka, magiging ganito ba kahirap ang pamilya natin? Napakasakim talaga ng dalawang ito. Ma, Dakyang, nasa pamilya kami ng mga negosyante. Kaya may alam din ako kahit papaano. Matutulungan ko kayong ibenta ang mga patatas na iyan. Sige, pakinggan natin ang sasabihin mo. Mayroon lang po itong dalawang paraan. Ang una po ay ang ipromote ang ating mga produkto. Pangalawa naman po ay palamasin ang mga customer na ibinebenta natin ito sa paluging halaga. Nasira na ba ang ulo mo? Bakit naman tayo magbebenta ng palugi? Hindi naman po talaga tayo malulugi sa bentahan. Palamasin lang natin silang palugi tayo. Pero ang totoo ay kumikita pa rin tayo. Bukod sa mga karaniwang diskwento at promosyon at pag-a-advertise ng ating mga produkto, maaari nyo ring ipadama sa mga customer na sulit ang mga patatas na ito para sang-ayunan nila ang ating presyo. Basta, ganoon po ang gagawin natin. Bukas po, sasama ako kay Dakyang sa bayan para magbenta ng patatas para mas mabilis kung dalawa kaming nagbebenta. Hindi pwede, hindi ka pwedeng lumabas. Ma, lumalamig na po ang panahon. Gusto ko lang din kumita ng pera para sa pamilya para maibili ko kayo ng bagong damit para sa taglamig. Mabuti naman at may utang na loob ka. Dakyang, isama mo siya bukas. Pero takpan mo ang kanyang mukha. Huwag mong hahayaang may makakita sa kanya. Ayusin mo ang kilos mo. Kapag nalaman kong palihim mong tinanggal ang iyong face mask, paniguradong pagbabayarin kita. Hindi ko po ito tatanggalin. Tindahan po ito ni nanay at tatay. Saan mo balak pumunta? Ano kaya kung ang stall natin ay ilipat natin doon sa banda roon? Mas maraming tao roon. Bakit hindi mo agad sinabi? Napakagulo talaga.
Magkano po ang tinda ninyong patatas? Ang mga patatas na ito ay bago naming makuha mula sa lupa. $2 bawat kilo. Kung gusto nyo po. 2 araw nang bukas ang supermarket na ito. Pero bakit kahit kaunting balita tungkol kay Manman ay wala pa rin? Special Assistant Joe, dagdagan ng mga taong maghahanap kay Manman. Masusunod po. 275, 276. Dakyang. Kailangan kong umihi. Buisit, nasaan na ba ako sa binibilang ko? Bakit kailangan pang magbanyo? Sa pantalon mo na lang gawin niyan. Hindi naman yata tama iyon. Dapat malinis tayo sa trabaho natin. Napakadami mong reklamo. Bilisan mo na. Bilisan mo. Dalian mo. Shen Manman, kaya mo ito. Kailangan mong makatakas ngayon. Hoy, may nakita ka bang isang maputing babae, naka-ponytail, at nakakulay berdeng damit? Ang walang hiyang babaeng iyon, nagawa pang tumakas. Tay, Nay, hintayin niyo po ako, paparating na ako. Hoy, anong ginagawa mo? Tumahimik kayo, naghahanap ako ng asawa. Huy, Kuya Jiang Dakyang, anong nangyari? Tumakas ang hipag mo, bilisan nyo at tulungan nyo akong hanapin siya. Ha? Tumakas si ate? Ito ba yon? Hindi siya yan. Huy, Kuya Jiang Dakyang, iyon ba ang tinutukoy mo? Masamang babae ka, huwag kang tatakas. Big Brother, pakiusap, iligtas niyo po ako. Mga masasamang tao sila, tulong. Saan ka tatakas? Anong ginagawa nyo? Sa gitna ng sikat ng araw, magagawa nyo pang manakit? Big Brother, asawa niya ang babaeng yan. Usapan niya ng pamilya nila. Huwag na tayong makialam. Hindi niya ako asawa. Hindi totoo yan. Ako ay. Kinuha lang ako ng mga kriminal, saklolo. Awi mag-asawa lang yan. Hayaan mong sila mismo ang mag-ayos niyan. Tsaka mahirap makialam sa kanila. Huy, boss, pabili nga ng isang pakete ng sigarilyo. Ang babaeng yun kanina, hindi katunog ni Manman ang boses niya. Pero magkahawig ang pangangatawan nila. Boss, itutuloy mo pa ba ang negosyo mo? Hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko nasa malapit lang si Manman kanina. Ninang, marahil ay dahil sa stress mo nitong mga nakaraang araw kaya ka nagkakaganyan. Tama po kayo, madam. Nagdagdag na po kami ng mga tao para hanapin. Ang senyorita, sigurado akong magkakaroon na ng balita sa lalong madaling panahon. Maraming insekto dito sa labas. Pumasok na muna tayo sa loob ng supermarket. Ito ang medalyon ni Manman. Ito ang pendant ni Manman. Nasa malapit lang si Manman kanina. Hahanapin ko na si Manman ngayon din. Mahal ko, Manman. magpakalma ka muna. Dahil sigurado tayong malapit lang si Manman, magpapatawag ako agad ng mga espesyal na gwardiya. Ano na ang dapat nating gawin ngayon? Namiss mo ba ako? Ano bang iniisip mo? Seryoso ang pinag-uusapan natin. Nakuha na ang pendant ni Manman. Ano na ba talaga ang dapat nating gawin? Huwag kang mag-alala. Nakaisip na ako ng paraan. Resolbahin muna natin ang problema natin ngayon. Anong nangyayari rito? Hindi ba't magkasama kayong nagpunta para magbenta ng mga patatas? Ang makulit at pasaway na babaeng ito, gusto na naman bang tumakas? Ano? Wala kayong kwenta, daig niyo pa ang hayop. Sumusobra ka na, wala kang hiyang babae. Ngayong araw, bibigyan kita ng leksyon. Akala mo ba ay madali akong kalabanin? Simula sa araw na ito, tingnan ko lang kung paano ka pa magmayabang. Anong ginagawa mo ha? Pinoprotektahan mo ba ang asawa mo? Paano naman mangyayari iyon? Natatakot lang po ako na baka mapasok kayo. Ang bagay na ito, ako na ang bahala. Maghahanap ako ng paraan para mapahirapan siya ng husto. Sige, pwede na rin. Anong gagawin mo? Bitawan mo ako. Pakawalan mo ako. Pakawalan Bitawan mo mo ako. Madam, darating na bukas ang pangkat ng mga espesyal na tagapagbantay, kaya huwag na po kayong mag-alala. Hindi maaari.
Kailangan kong mahanap si Manman ngayong araw. Kung hindi ay hindi ako mapapakali. Mahirap ang daan dito. Mag-ingat ka. Baka ikaw ay madapa. Bilisan pa natin ang lakad. Bitawan mo ako. Pakawalan mo ako. Subukan mo pang tumakas. Hindi ko kayo mapapatawad kahit anong mangyari. May gana ka pang sumagot sa akin? Tingnan natin kung saan ka pupulutin ngayon. Mahal. Ang sakit ng ulo ko. Mahal, gising. Natural lang na mahilo ka. Dahil sa gamot na binigay ko sa iyo, kahit isang baka ay tutumba rito. Ninong, dalhin na natin si Ninang sa ospital agad at hayaan si Special Assistant Zhao na isama ang mga bodyguard para hanapin si Man. Sige. Special Assistant Zhao, bakit ngayon ka lang dumating? Ang tagal kitang hinintay. Nasaan ang mga magulang ko? Bakit hindi ko sila nakikita? Special Assistant Zhao, bakit hindi ka nagsasalita? Tawagin mo na ang mga bodyguard at kunin ang dalawang walang hiyang ito. Sinaktan nila ako at minura. Ibabalik ko sa kanila ang lahat ng mas matindi. Hoy babae, huwag kang managinip ng gising. Special Assistant Joe, bakit nakatunganga ka lang dyan? Hindi mo ba nakitang sinasaktan niya ako? Ayusin mo na yung ugali mong senyorita, dahil kung hindi, paano ka na mabubuhay dito sa probinsya? Anong sabi mo? Hindi mo pa rin ba makuha? Sa totoo lang, ako ang kumuha sa iyo para dalhin dito sa probinsya. At wala akong balak na paalisin ka rito ng basta-basta. Ano ka mo? Huwag kang mag-alala. Ang mga magulang mo ay hindi rin magiging maganda ang kalagayan. Bakit mo ginagawa ito? Napakabuti ng tatay ko sa iyo. Kahit na mabuti siya, tauhan lang din naman niya ako. Ang gusto ko ay ang posisyon bilang pinakamayaman sa Daxia. Dala ko na ang tao. Nasaan ang lugar para rito? Tara, sumunod ka sa akin. Anong gagawin nyo? Isang marangal na dilag si The Eldest Miss. Kaya syempre, ipagtatayo ka namin ng bagong bahay. Kundi paano masasanay si The Eldest Miss na manirahan sa ganitong maliit na bahay sa bukid? Akala mo ba maniniwala ako sa mga kalokohan mo? Wala akong pakialam kung maniniwala ka o hindi. Umpisahan na ninyo. Bilisan nyo. Zoe, hindi ka ba natatakot na parusahan ng langit? Hindi ako naniniwala sa karma. Naniniwala lang ako sa sarili ko. Ang tagumpay ay tagumpay, at ang pagkatalo ay pagkatalo. Katulad ka rin nila? Lahat kayo ay mga hayop na mas masahol pa sa baboy at aso. Walang hiyang babae ka. Subukan mo pang magsalita ng isa. Gusto mo bang turuan kita ng leksyon? Kahit na mawala pa ako, hindi ko kayo mapapatawad. Bantayan nyo siyang maigi. Huwag na huwag nyo siyang hahayaang makatakas. Huwag po kayong mag-alala. Babantayan po namin siyang maigi. Special Assistant Zhao, tungkol po doon sa pinag-usapan natin dati. Basta't binantayan nyo siyang mabuti, hindi mawawala ang iba pang mga pabuya sa inyo. President Shen, paumanhin po sa pagkaantala namin. Nasaan ang iba? President Shen, ang lahat ng mga guwardiya ng Daxia ay tinawag na pabalik. Ang iba naman ay nasa ibang bansa pa at naghahanap ng bakas ni The Eldest Miss. Sige, alis na tayo. Sandali, sasama ako sa inyo. Madam, hindi maayos ang pakiramdam mo, kaya... Hindi. Dapat ay ako mismo ang maghahanap sa aking Manman. Ninong, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahalang mag-alaga kay Ninang. Sige. Harap sa kanan. Lakad takbo na. Sino yan? President Shen, ngayong kalaliman ng gabi, marami kayong dalang tao sa inyong pagbisita. May kailangan po ba kayo? Kapitan, nandito po ako para hanapin ang anak ko. President Shen, sa loob ng aming baryo ay wala ang anak niyo. Kapitan, mas mabuti pang makipagtulungan na lang kayo. Kailangan muna naming makita ito ng sarili naming mga mata para kami ay mapanatag. President Shen, kayo po, kahit pa kayo ang pinakamayaman sa Daxia, ay hindi naman nyo maaaring pasukin na lang ng basta-basta ang baryo namin? Hindi ba, haha? Paano ito naging sapilitang pagpasok? Nangako ako sa inyong lahat na ipapatayo ko kayo ng mga bahay ng libre, hindi ba? Kapitan, baka sakali. Nawawala ka na ba sa sarili? Dahil kung nalaman nila ang tungkol sa mga iligal na ginagawa sa baryo natin, tapos ang buong baryo natin, gusto mo pa bang protektahan ang malaki mong bahay? Opo, tama po ang sinasabi nyo, Village Head. Sinasabi ko sa inyo, kung susubukan niyong pumasok ng sapilitan sa baryo namin ngayon, huwag nyo kaming sisisihin kung parusahan namin kayo. Hindi ba? Oo, paparusahan namin kayo. Village Head, parang awa nyo na po. Narito lang po kami para hanapin ang aming anak. Hindi po namin kayo bibigyan ng problema. Magulang din po kayo. Sana ay maunawaan nyo ang tindi ng kaba namin. Tungkol sa pag-unawa, dapat nga ay may pag-unawa, pero wala naman ang anak nyo rito sa aming baryo. Kaya huwag nyo na po akong pahirapan. Tsaka, isa pa, ang mga tao rito sa amin, kahit na mahirap lang, ay may dangal din. Di ba? Hindi kami mga kriminal.
Kaya bakit nyo naman kami kailangang halughugin na lang basta-basta? Village Head, Shilling Village ay kasalukuyang nag-a-apply ng pondo para sa mahihirap na baryo, hindi ba? Marami pang ibang baryo na nangangailangan din ng pondo na iyan. Baka naman kailangang ilipat ang pagbibigyan ko ng donasyon? President Shen, ano po ang ibig ninyong sabihin? Matalino ka? Sigurado akong naiintindihan mo ako. Paraanin si President Shen. Village Head, Sabi ng paraanin. Village Head, nandito na sila para maghanap. Ano na ang gagawin natin? Puro katanong kung anong gagawin. Inatasan ko na si Gao Shengzi para sabihan si Zhang Dakyang. Bilisan mo na. Ikaw at si Bayan Lan, nagsabuatan ba kayo noon pa? Napakatanga mo. Dati ginawa ko ang lahat para suyuin ka. Pero binaliwala mo lang ako. Mas matalino ang best friend mo kaysa sa'yo. Naiingit siya sa estado mo. At ang gusto ko naman ay ang kayamanan ng pamilya Shen. Malaki ang tiwala sa iyo ng papa ko. Walang silbi ang tiwala na yan. Trabahador lang din ako sa tingin nila. Pero ang gusto ko ay ang posisyon na pinakataas sa lahat. Ngayon, ayos na ang lahat. Nagsanib puwersa na ang best friend mo at ako. Mapapasakin din ang pamilya Shen sa ayaw at sa gusto mo. At ikaw, maghintay ka na lang dito sa liblib na lugar na ito hanggang sa wala na ang buhay mo. Kayong dalawa na mga walang hiya, parurusahan kayo ng tadhana. Parusa pala ha, tingnan natin kung mauna kang mawala o ako ang unahing parusahan. I-check niyo muna ang bahay na ito. Opo, sir. President Shen, huwag po kayong mag-alala dahil nandito kami. Walang kahit anong makakalusot sa amin. Bakit ikaw na naman? Nandito ako para hanapin ang anak ko. Sinasabi ko sa inyo, wala rito sa bahay namin ang anak mo. Bilis, umalis na kayo. Ito ay pagpasok ng walang pahintulot. Special Assistant Joe. President Shen, narito po ako para hanapin ang binibini. Village Head, may hinahanap silang tao. Anong gagawin natin? Puro katanong sa akin kung anong gagawin. Pinapunta ko na si Gu Shengzi para abisuhan si Zhang Dakyang. Kuya Dakyang, hindi ito maganda. Papasok sa nayon natin ang tatay ng asawa mo. Hindi na rin sila mapigilan ni Village Head Bilis. Itago na natin ang asawa mo. Dali. Ano ba, bitawan niyo ako. Bilis, buhatin niyo na siya. Doon tayo. Nahanap ko na ang buong lugar na ito, pero wala pa rin ang binibini. Ninong, wag na tayong mag-aksaya ng panahon. Puntahan na natin si Manman sa susunod na bahay. Sandali. Anong problema, Ninang? Kapag tumagal pa tayo, natatakot ako na baka hindi na maging masaya ang mga taga-baryo. Sabihan ng mga gwardya na maghanap pumuli. Sige, maghanap ulit kayo. Bakit naman? Nandito lang kayo sa bahay namin? Napasok sana pasok? Kilos. President Shen, hindi ko po mahanap dito si The Eldest Miss po. President Shen, wala rin po rito si The Eldest Miss po. Wala rin po sa panig ko. President Shen, sa ibang mga lugar po, ay hindi rin mahanap si The Eldest Miss po ng kahit anong bakas. President Shen, ma'am, may nakita po kaming headband. Ito ang headband ni Manman. Saan mo itinago ang anak ko? Ay salamat, nakakapagsalita na ako. Nasaan ang Manman ko? Sabihin mo na. Hindi ko po alam, pinulot ko lang ang headband na iyan sa bukana ng baryo. Ninang, nagkakamali po kayo. Sa akin ang headband na iyan. Parehas po kami ng binili ni Manman. Ganoon ba? President Chen, sa ibang mga lugar po, ay hindi rin mahanap si The Eldest Miss po ng kahit anong bakas. Mahal ko, huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Pumunta na tayo sa susunod na bahay. Papa, Mama, wag po kayong umalis. Nandito ako. Tumigil ka dyan. Ano ang nasa loob nito? Bodega po iyan, at maraming daga ang nakapasok diyan. Nasuri na ba rito kanina? Hindi pa po, wala pa. Haluhugin nyo ng maigi. Bodega lang po ito sa probinsya. Wala namang makikita rito. Bukod sa mainit at madilim, may mga daga rin. Kaya hindi na kailangang puntahan. Ito na lang ang huling lugar na natitira? Aalis na tayo pagkatapos natin itong makita. President Shen, ako na lang ang sasama sa mga bodyguard. Tama po, Ninong. Nakakatakot ang mga daga sa nayon na ito. Baka may dala pa silang sakit. Hayaon na lang natin si Special Assistant Joe ang tumingin. Bantayan niyo siyang maigi. President Shen, nahanap na namin sa lahat ng dako. Wala kaming nakita, The Eldest Miss. Sinabi ko na sa inyo, wala siya rito. Naniniwala na ba kayo? Hindi ba't bagong kasal lang ang anak mo? Nasaan ang asawa niya? Taga-bukid lang po siya at walang masyadong alam. Umalis sila ng anak ko para magtrabaho sa malayo. Mahal na asawa, sa susunod na bahay na lang tayo.
Ano nang gagawin natin? Nasaan na ang manman ko? Huwag kang mag-alala, mahal. Kahit anong mangyari, hahanapin ko si Manman. Tia Gilan, hinahanap ka ni Kapitan. Bakit daw? Hindi ko rin alam eh. Ate Chunmei, 3 buwan nila akong kinulong. Akala nila hindi na ako tatakas, kaya pinakawalan nila ako. Tulungan mo ako, gusto ko nang umuwi. Kabubukas lang ng piitan mo. Paano kung mahuli ka na naman? Wala na akong pakialam sa mangyayari. Huwag kang pupunta sa supermarket, tiyak na may nagbabantay sa iyo roon. Pumunta ka sa terminal ng bus sa bayan, mas malapit iyon dito. Bilis, bilis, alis na. Mag-iingat ka sa daan. Nasaan si Shen Manman? Nagpunta lang siya sa banyo. Nasaan ang manugang ko? Umihilang sandali? Kailan pa siya nagpunta? Parang kanina pa. Diyos ko, tumakas na siya. Kapag hindi natin siya nahanap, malilintikan ang buong nayon natin. Kapitan? Sakay na. Baka nagpunta siya sa supermarket sa bayan. Kuya driver, gaano pa ba katagal bago umalis ang bus? 5 minuto na lang. Driver Big Brother, pwede ko bang hiramin ang cellphone mo para makatawag lang? Hello po. Pwede po bang makahiram ng phone niyo para tumawag? Nahiwalay po kasi ako sa pamilya ko. Ang dami na kayang scammers ngayon. Kapag binigay mo ang phone mo sa kanya, siguradong ang laman ng bank card mo ay mabilis niyang ililipat sa kanya, edi umiyak ka mamaya. Hindi po ako manloloko. Gusto ko lang talagang tumawag. Big Brother, sa harapan niyo lang ako tatawag. Pwede ba? Nagmamakaawa ako sa inyo. Alis na alis. Sige na, lumayo ka na. Ano bang nangyayari rito? Nakatakas ang babaeng yon. Anong nakatakas? Wala siya sa supermarket. Wala. Ngayon, anong gagawin natin? Binayaran ko ang babaeng iyon. Teka, subukan nating tingnan sa terminal ng bus. Tiyak na nandoon siya sa terminal para sumakay ng bus. Tara na. Village Head, pumunta tayo sa terminal. Yanlan, sino ang kinakausap mo kanina? May dumaan lang po na taga-nayon para magtanong ng daan. Talaga? Parang hindi naman iyon ang narinig ko. Baka dahil kagigising nyo lang po, Ninang, kaya hindi pa kayo gaanong nakakapag-isip ng maayos. Ninang, matulog muna kayo ulit. Hindi kayo nakapagpahinga ng mabuti kagabi. May balita na ba tungkol kay Manman? Nagpadala na po si Ninong ng mga tao para ituloy ang paghahanap. Nasaan na kaya ang Manman ko? Manong, oras na po. Bilisan na nating umalis. May mahalaga akong pupuntahan. Paano ba magmaneho ang driver na ito? Kuya driver, pakiusap. Huwag na huwag mo. Bubuksan ang pinto para sa kanila. Kapag nakapasok sila, katapusan ko na. Manong, ako po ang village head ng Shilling Village na si San Fugi may asawa rito sa baryo namin na may problema sa pag-iisip. Kailangan namin siyang iuwi. Pasensya na po, maiistorbo ko lang kayo ng ilang minuto. Haha. Haha, salamat po, salamat, haha. Sumama ka sa akin? Tatakas ka pa ah. Tingnan natin kung makakatakas ka pa sa akin pag-uwi. Saklolo, tulungan niyo ako. Tulong, isa siyang kriminal. Masamang tao siya. Huwag po kayong mag-alala, hindi po kami masasamang tao. Ang asawa niya, may sakit lang po sa pag-iisip, kaya kung ano-ano ang sinasabi niya. Huwag kayong maniwala sa kanya. Huwag kayong maniwala. Tara, kilos. Yung babaeng iyon, kamukha niya si Daksha, na anak ng pinakamayamang tao. Nababaliw ka na ba sa kakahabol sa bonus? Sa gusgusin niyang pananamit
Paanong mangyayaring siya si Daksha, ang anak ng pinakamayamang tao? Sabagay, tama ka. Nahuli ko na siya. Napakatigas ng ulo mo. Tignan mo kung paano kita tuturuan ng leksyon. Village Head, malaking pasasalamat po sa inyo. Kung hindi dahil sa inyo ay baka nakatakas na ang malanding babaeng ito. Paano ba kayo magtrabaho? Sinabi ko na sa inyong bantayan siyang mabuti, ilang beses na siyang nakakatakas. Alam niyo ba kung gaano kadesperado si Shen Qingshan na mahanap siya? Kapag nahanap nila tayo, tapos tayong lahat, Opo, kami ni Dakyang ay sisiguraduhing mababantayan ng maigi ang babaeng ito. may naisip akong paraan. Sa pagkakataong ito, dapat niyong gawin ang sinasabi ko. Gagawin namin ang lahat ng sasabihin nyo, Village Head. President Shen, may balita mula sa mga residente na nakita nila ang inyong mahal na anak, kaya sinundan namin ang bakas hanggang dito. Ngunit hindi ko akalaing Hindi ito maaari. Dr. Gu, pakiusap, suriin mo yun agad. Ito ba ang bakas ni Manman? kasalanan ko po ito. Hindi ko po nalaman ng mas maaga. Hindi ko po talaga akalain na ang anak niyo pala ay talagang nakapunta rito sa baryo namin. President Shen, tapos na po ang pagsusuri sa DNA. Ano na ang resulta? Magsalita ka. Ito po ay talagang DNA ni the eldest miss. Paano? Paanong nangyari ito? President Shen, kumpirmado pong ito ang sapatos ni the eldest miss? Pareho po ang sukat nito? Hindi ako naniniwala. Hahanapin ko siya ng buhay o kahit anong mangyari. Hindi ako naniniwalang wala na si Manman. Madam, dahil po sa tarik at baha sa lugar na ito, ang mahulog doon ay siguradong wala nang matitira. Paano po natin siya mahahanap pa? Anak kong si Manman. Paano na kaming mga magulang mo? Bakit mo kailangang mauna sa amin? Wala ka ng galang sa mga magulang mo. Ninang, ngayong nandito na tayo, bumalik na lang tayo para kay Manman at bigyan siya ng isang marangal na seremonya. Tama po iyon. Sang-ayon po ako. Gusto kong manatili rito. At gagawan ko ng munting alaala si Manman. Bibisitahin ko siya araw-araw para kausapin siya. Madam, liblib po itong baryo namin. Baka kung ano pa ang mangyari. Dito na wala ang aking anak na si Manman. Kaya rito lang ako sa tabi niya. President Shen. Sundin kung ano ang sinabi ni Madam. Special Assistant Zoe, ipinapaubaya ko na sa iyo ang bagay na ito. Opo, sir. Mga baliw. Sandali, Big Brother. Bakit? Big Brother, maaari niyo po ba akong tulungan? Maari po bang pakipadala ang liham na ito? Siguradong tatanawin ko itong malaking utang na loob. Nasaan ang bayad? Ano? Wala po akong pera. Hindi pwedeng ipadala kung walang bayad. Sandali lang po. Tingnan niyo po ito. Sapat na po ba ito? Tunay po ang perang iyan. Tulungan niyo na po akong ipadala ang sulat. At ang matitira ay para sa inyo na bilang pasasalamat. Sige, ipadadala ko. Salamat po ng marami. Magandang araw po. May delivery po kayo na kailangang pirmahan. Sige, nandyan na. Ang sulat kamay na ito ay kamukhang kamukha ng kay Manman. Maari ko po bang makita ang sobre na iyan? Kasi ang sulat sa labas ay katulad ng sa anak ko. Pribadong bagay po ito ng ibang tao. Kuya Dakyang? Kuya Dakyang? Heto, ang sulat na gustong ipapadala ng asawa mo sa amin. Ang babaeng ito, kapag hindi na parusahan sa isang araw, ay nagiging matigas ang ulo. Hindi pa rin siya sumusuko? Nakakainis talaga? Hoy. Tatangka ka pa bang tumakas? Sagot, tatakas ka pa ba? Zhang Dakyang, kung matapang ka talaga, tapusin mo na ako. Pero kung hindi mo ako uubusin hanggat humihinga ako, ay araw-araw akong susubok na tumakas.
Akala mo ba ay hindi ko kaya iyon? Sandali, tumigil na kayo. Kapag may masamang nangyari dito, hindi na natin ito maaayos. Wait lang. Ang katulad mong ito, ilang buwan na ang nakalipas. Ano namang pakialam mo? Ganyan ka ba makipag-usap sa nanay ko? Parurusahan kita. Bilisan mo. Tawagin mo si Lee Tiazu. Bilisan mo na. Anong nangyayari? Tiazu, tingnan mo agad ang hipag mo. Sige po. Manatili kang tahimik dyan. Hipag, titingnan ko lang. Tia, ang hipag ay buntis. Magiging tatay na ako. Mabuti naman. Mabuti. Magkakaroon na rin ng tagapagmana ang ating pamilyang Zhang. Kapag wala na ako, kaya ko nang harapin ang lolo at tatay mo. Paano nangyari ito? Bakit naging ganito? Ako. Hoy, Kuya Kyang. Susubukan mo? Kapag sinaktan mo ang anak ko, pagbabayarin kita ng matindi? Kuya Kyang Z, buntis ngayon si Hipag, huwag kang mananakit. Makakasama iyan sa bata. Swerte mo. Kung hindi lang dahil sa anak ko na dinadala mo, talagang parurusahan kita ng malupit. Gusto kong magpa-check up. Anong sabi mo? Sabi ko, kailangan kong magpa-check up. Bakit mo kailangang pumunta roon? Plano mo bang tumakas? Umayos ka! Kailangan ng check up kapag buntis? Wala ka bang alam tungkol doon? Maraming babae sa baryo natin, nanganak ng hindi nagpapa-check up. Napakarte mo naman. Mahina ang katawan ko, hindi nyo naman gustong mawala ang bata, di ba? Huwag kang magsalita ng ganyan. Ano bang pinagsasabi mo? Dakyang, tawagin mo si T.S. Hu dito. Opo. Isang huwad na doktor. Ano namang alam niya? Akala mo ba hindi ko alam ang nasa isip mo? Gusto mo lang pumunta sa ospital para makahanap ng pagkakataong tumakas. Sasabihin ko sa'yo, hindi mangyayari iyan. Tingnan mo muna ang iyong hipag. Kumusta na po ang lagay ng bata sa kanyang tiyan? Sige po. Sige na. Hipag, ilabas mo ang dila mo at titingnan ko. Lumapit ka pa ng kaunti. Teka lang. Anong nangyari? Kasi, hindi ba't ikaw at si Kuya Kyangzi ay nasaktan ng hipag noon? Mahina na ang katawan ni hipag simula pa noong una, kaya posibleng mawala ang bata. Ano? Paano? Paano? Anong dapat nating gawin ngayon? Tiazu, pakiusap tulungan mo ang iyong kuya Dakyang. Ang iyong kuya Dakyang, sa wakas ay nagkaroon din ng supling. Huwag muna kayong mag-alala. Gawin niyo lang ang sasabihin ko. Siguradong maisasalba ang bata. Magsalita ka na, bilis! Kuya Kyangzi, samahan mo agad si Tia sa bayan. Pumunta kayo sa ospital para bumili ng gamot para sa bata. Sabihin niyo na may buntis sa bahay na hindi makaalis. Tia, pumunta ka sa palengke para bumili ng manok at bumili rin ng mga gamot na panglahok sa sabaw. Aalis na ako agad. Bantayan mo muna ang iyong hipag para sa akin. Sige po. Opo, magmadali na kayo. Tara na, tara na. Tiesu, alam kong mabuti kang tao. Pakiusap, iligtas mo ako palabas dito. Kung mananatili pa ako dito, hindi na ako magtatagal. Hipag, gusto ko rin naman kitang iligtas. Pero tingnan mo naman, napakaraming tao sa nayon na nakamasid sa iyo. Wala rin akong magagawa, hindi ba? Tulungan mo na lang akong makatawag sa telepono. Nakikiusap ako sa iyo. Wala akong dalang cellphone ngayon. Ganito na lang. Pagbalik ko mamaya, tatawag ako para sa iyo. Salamat sa iyo. Hipag, ang totoo niyan, matagal na kitang gusto. Ililigtas mo naman ako, di ba? Siyempre naman. Hipag, pumasok ka na sa loob. O sige. Halika. Tara na, Hipag. Ano? Nasaan si Tiezu? At ang masamang babaeng iyon? Nandito lang ako. Huy, nabili ko na. Ikaw, bakit ang pula ng mukha mo na parang puwit ng unggoy? Inayos ko lang ang posisyon ng bata sa tiyan ni ate. Ang sakit para kay ate. Dito sa baryo natin, si Tiezu talaga ang pinakamagaling. Lahat ng sakit ay nagagamot niya. Hala, hindi naman po. Pero yung posisyon ng bata kay ate, hindi ito maaayos sa isang upuan lang. Kaya ganito, pagkalipas ng 2 araw, babalik ako rito. May gagawin pa ako, kaya mauna na ako. Ate, magpahinga ka ng mabuti. Alis na ako. Nakapagtataka ang batang ito. Napakautakan, pero ngayon hindi man lang humingi ng pera sa akin. Hoy, sinasabi ko sa iyo, napagod kaming magtrabaho ng nanay ko ng matagal. Kung puro malas lang ang ibibigay mo sa amin, may kalalagyan ka sa akin. Nasa bahay ba si Tia? Nandito pala si Tiezu? Wala naman akong gaanong ginagawa ngayong hapon. Pumarito ako para ayusin ang posisyon ng bata kay ate. Wala ba si Kuya Kyangzi sa bahay? Nagpunta siya sa bayan para magbenta ng patatas. Narinig ko lang sa mga tauhan ng barangay na may kailangan silang ipagawa kay Kuya Kyangzi. Siguro Tia, pumunta ka na doon at balitaan mo siya para hindi siya mahuli. Sige, pupunta na ako agad. Pakapantayan mo na lang ng maigi ang asawa ko. Huwag mong hayaang makaalis. Huwag po kayong mag-alala. Halika na. Ilang araw na at sabik na ako sa iyo. Kailan mo ba talaga ako tutulungang makaalis dito? Mamaya na yan.
pumarito ka muna. Hindi na ako makapaghintay. Bilis, halika na. Linawin mo muna ang sasabihin mo. Kailanman ay hindi ka na makakaalis dito. Halika na rito. Bitawan mo ako. Lumayo ka sa akin. Tumahimik ka. Tiesu, anong ginagawa nyo? Tiesu, anong ginagawa nyo? Sige na, kayo pinagtataksilan niyo talaga ako. Uy, Kuya Kiang. Teka. Kuya Chiang, kalmado, mag-relax ka lang. Siya ang namburaot sa akin. Anong sabi mo? Kanina lang, habang wala kayo, panay ang pagpapakyut niya sa akin. Hindi pa ako kasal, kaya nadala lang ako ng silakbo ng damdamin siya. Lahat ito ay dahil sa kanya. Nang aakit ka ng ibang lalaki? Makakatikim ka sa akin. Dakyang, kumalma ka muna po. Daladala niya pa ang anak mo, paano kung mapahamak ang bata? Ang walang hiyang babaeng ito, bilang isang tunay na lalaki, hindi ko ito matatanggap. Kapag nailabas na niya ang bata, bahala ka na kung anong parusa ang ibibigay mo, hindi ka pipigilan ni nanay. Hoy! Ikaw na mataba? Bakit nakatunganga ka pa dyan? Anong ginagawa nito? Nagpapakatamad na naman dito. Dakyang, manganganak na ang asawa mo. Ano? Manganganak na siya. Dalahin niyo ako sa ospital. Anong ospital? Paano kung may masabi kang kung ano-ano doon? Pangako, wala akong sasabihing masama. Bilisan niyo, dalhin niyo na ako sa ospital. Pero, anong gagawin natin ngayon? Paano na ito? Masyadong mahal sa ospital? Hindi natin yun kaya. Dakyang, puntahan mo si matandang Ginanghu. Siya ay isang hilot. Siya rin ang nagpaanak sa iyo. Mahigit 70 taong gulang na si matandang Ginanghu, malabo na ang kanyang mga mata. Paano na tayo niyan? Bilisan mo na. Kapag nahuli ka, mawawala ang asawa at anak mo. Aray, dahan-dahan naman. Baka mabasag ang matatanda kong buto sa ginagawa mo. Dali, bilisan natin. Ikuha niyo ako ng alak at gunting. Pati na rin ng mainit na tubig. Bilis. Kayong dalawa, lumabas muna kayo. Siguraduhin mong mailigtas ang bata. Labas, lumabas na muna kayo. Nanganak na, nandyan na ang bata. Tagumpay, isang pagbati. Nagkaroon ng isang anak na babae ang pamilya ni Pamilyang Jiang. Bakit babae to? Kulang sa paglaki ang batang ito. Kailangang alagaang mabuti, kundi hindi siya magtatagal. Pabigat lang iyan. Bakit pa aalagaan? Dakyang, ibalik mo na si matandang Ginanghu. Iyang si Yang Gilan at si Zhang Dakyang, tunay na mga masasamang tao. Kaya pala walang babaeng gustong magpakasal sa kanya. Wag na po, aalis ako ng mag-isa. Halika rito at maglaba ka na. Bilisan mo. Tahan na, huwag kang umiyak. Tahan na, baby. Laging lugaw na lang ang kinakain ng batang ito, hindi ito tama. Hindi pwedeng puro lugaw na lang ang kainin ng bata. Mawawalan siya ng nutrisyon. Anong gusto mong sabihin? Pwede mo bang pakiusapan si Dakyang na mag-uwi ng gatas galing sa bayan? Nananaginip ka ba ng gising? Para sa isang walang kwentang bata, bakit kailangan ng mamahaling gamit? Magtrabaho ka na. Kung hindi, kahit lugaw ay wala siyang makakain ngayong gabi. Maglaba ka na. Bilisan mo. Baby, wag ka nang umiyak. Tahan na. Buong araw na lang umiiyak ng umiiyak itong batang ito. Bibigyan lang ako nito ng malas. Ilabas mo na siya at lumayas kayo. Anak mo ito. Hinayaan mo na nga lang siya habang may sakit.
Ngayon ay palalayasin mo pa siya kahit umuulan. Wala namang silbi ang batang iyan? Anong masama kung palayasin siya? Layas? Dakyang, buksan mo ang pinto. Hindi pwedeng mabasa sa ulan ng bata. Bakit ang init-init na ng bata? Zhang Dakyang, buksan mo ang pinto. Bilis. May sakit ang bata. Kailangang pumunta sa ospital. Napakaingay. Kung mawawala man niyang walang kwentang anak mo, huwag dito sa loob ng bahay. Huwag kang mag-alala, anak. Dadalhin ka ni mama sa doktor para gumaling ka. Kuya Yang, ako si Shen Manman, may sakit po ang anak ko. Pwede po bang manghiram ng pera para sa ospital? Kuya Yang, buksan mo ang pinto. Lumayas ka na at huwag nang bumalik. Gabi na, bakit ka ba nag-iingay? Istorbo ka, layas. Kuya Wang, buksan mo ang pinto, Kuya Wang. May sakit ang anak ko. Pwede bang manghiram ng pera sa iyo? Kailangan ko siyang ipagamot. Bakit mo pa ipapagamot ang batang iyan? Huwag kang matakot, anak. Nandito lang si mama. Erhu, Chunmei, Anong kailangan mo? pwede bang manghiram ng konting pera? May sakit ang anak ko, ipinapangako ko, babayaran din kita agad. Hindi pwede. Manman? Heto, kunin mo ang pera, ipagamot mo agad ang bata. Walang hiyang babae ka. May lakas ka ng loob na kunin ang pera ko? Bilisan mo. Umalis ka na. Lagot ka talaga sa akin. Bilis. Erhu, huwag ka nang pumunta doon. Erhu. Talagang kinuha mo pa ang pera ko. Doktor po, nakikiusap po ako. Iligtas niyo ang anak ko. Nakapagbayad na ba kayo? Opo, bayad na po. Anak, aking mahal, kailangang maging ligtas at maayos ka. Kailangan ay maging mabuti ang kalagayan mo. Doc, kumusta po siya? Huli na noong dinala ang bata rito at dahil sa kakulangan sa pagkain, tapos ay naulanan pa siya habang may sakit, wala na siyang buhay. Hindi ito maaari. Pupunta tayo sa malaking ospital. Kailangang madala siya sa mas malaking ospital. Kumusta na ang batang pabigat na iyan? Tumabi ka. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Ibalik mo sa akin ang anak ko. Wala na naman siyang buhay. Ano pang saysay kung itatago pa natin siya kaysa ilibing? Saan mo dadalhin ang anak ko? Ibalik mo siya sa akin. Manman, pumunta na ang bata sa langit. Hindi na siya kailangang magdusa pa sa mundong ito. Ate Chunmei, napakabata pa ng anak ko. Ni hindi man lang siya nakatawag ng nanay. Manman, wala na ang bata, pero kailangan pa ring magpatuloy ang buhay. Kapag hindi maganda ang nararamdaman mo, malulungkot din ang bata kapag nalaman niya. Ate Chunmei, ikaw. Ginawa ito sa'yo ni Erhu. Ayos lang, hindi masakit. Ate Chunmei, kasalanan ko ang lahat. Hindi na kita idadamay muli simula ngayon. Ano bang pinagsasabi mo? Ako pa rin ang nanay ng dalawang batang ito? Walang masamang gagawin sa akin si Erhu. Pero, Tama na. Huwag na nating pag-usapan iyan. Nandito ako para tanungin ka kung mayroon ka pang gamit na magpapaalala sa mga magulang mo tungkol sa'yo. Ilalagay ko ito sa iyong panandang alaala para hindi mawalan ng pag-asa ang iyong mga magulang at patuloy kanilang hanapin. wala na. Nasunog na ang lahat. Naalala ko na. Tatay, nanay, tingnan niyo po ito. Wow! Ang aming manman ay isa talagang mahusay na pintor. Napakaganda ng pagkakahugis. Pero bakit ang maliit na tigre ni Manman ay laging may 3 balbas sa kaliwa at 2 lang sa kanan? Kasi po binunot ko ang mga balbas ng malaking tigre. Ha ha ha! Ate Chunmei, tulungan mo akong mag-ukit ng tigre sa lapida. Iyong may 3 balbas sa kaliwa at 2 balbas sa kanan sa paraang iyon.
Tiyak na makikilala ako ng mga magulang ko. Sige, uukitin ko na para sa iyo. Anong pinag-uusapan nyo? Tia Gilan, kailangang uminom ng gatas ng anak ko, kaya mauuna na ako. Sige, lumakad ka na. Tatlong balbas sa kaliwa, 2 sa kanan. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Nakikita ko na mukhang sariwa pa ang mga alay. Naisip ko lang na matagal na tayong hindi nakakapunta sa lungsod, kaya gusto ko itong iuwi para sa iyo at para matikman ni Davao. Sige, kunin mo na agad. Bilisan natin umuwi. Kapag wala pa akong makakaing pagkain pag-uwi, pagbabayarin kita pagdating natin doon. Bilisan mo! Opo, alam ko na po. Ninang, ilipat na po natin ang puntod ni Manman pabalik. Nakikita kong palagi kayong napapagod sa pagbiyahe. Baka hindi na kayanin ng katawan nyo. Mabuting bata. Huwag mo na akong pilitin. Desidido na ako. Manman, miss na kita, anak. Qingshan, pumunta ka rito. Bilis. Bakit po, ma? Ang markang ito ay... Ang lakas ng loob nilang sulatan ang lapida ni Manman. Lakas ng loob mo na sulatan ang puntod ni Manman. Isang drawing lang naman ang ginawa ko, ah. Bakit kailangan mong mag-react ng ganyan? Ninong, humanap na lang tayo ng gagawa para ayusin ang puntod ni Manman sa susunod. Sige na. Bumalik na muna kayo sa sasakyan. Gusto muna naming makausap si Manman. Sige. Mahal ko, naghihinala ako na ang pagkawala ni Manman ay isang planadong pagkuha sa kanya. Ano? Noong hinahanap natin si Manman noon, naramdaman ko na parang may mga humahadlang sa atin. Simula ngayon, palihim akong magpapadala ng mga tao para hanapin si Manman. Tia, nandito na po ako. Naku, hindi ba si Xiaosu ito? Maraming taon na rin tayong hindi nagkita. Opo. Nagkataon po na may business trip ako rito. Kaya dumaan na rin ako para bisitahin kayo. Nasaan po pala si Dakyang? Naku, tuloy ka, salamat at may dala ka pang pasalubong. Si Dakyang, umalis para makipaglaro ng kuliglig. Maupo ka muna, tatawagin ko lang siya rito. Sige po. Shen Manman, Anong kailangan mo? nandito ako para tulungan kang makalabas dito. Akala mo ba maniniwala ako sa mga kalokohan mo? Totoo ito. Inutusan ako ni President Shen para iligtas ka at ilabas dito. Kayong mga taga-nayo ng Shiling ay nagtutulungan sa masamang gawain. Sa tingin mo ba ay tanga ako? Kuya Su, Dakyang, matagal-tagal na rin tayong hindi nagkikita. Nay, magluto ka ng mas maraming ulam ngayong gabi. Maupo ka, Kuya Su. Kuya Su, isipin mo, lumipas ang maraming taon, masaya ka pa rin kasama. Gusto kitang formal na ipakilala, siya ang asawa ko. Wow, napakaganda pala ng asawa mo. Bakit parang hindi ko siya nakita sa baryo noon? Alam mo naman na sobrang gwapo ko kaya nahulog ang loob niya sa akin. Halika. Itayo natin ang baso natin, Kuya Su. Bakit parang ang seryoso mo ha? Kung hindi ka iinom, bumalik ka na lang sa kwarto mo. Hoy, Dakyang, kumalma ka lang. Baka nahihiya lang ang asawa mo. Kuya Su, tungkol dito, huwag kang makialam. Ang babaeng ito ay sadyang pasaway. Ay, Kuya Su, hayaan mo siya. Ituloy natin ang pag-inom. sige, tagay. Kuya Su, ngayong nakita kita uli, sobrang saya ko talaga. Hey! Dakyang? Dakyang? Ano? Anong gagawin mo? Lasing na si Dakyang. Tara na, umalis na tayo. Bilis! Saan kayo pupunta? Saan kayo pupunta? Bilis. Bilisan nyo. Pasensya na kanina na misinterpret lang kita. Naiintindihan ko naman. Noong nahanap ako ni President Shen,
Kinailangan ko rin munang ihanda ang sarili ko bago bumalik dito sa Nayon. Ilang oras pa kaya bago tayo makalabas dito? May 20 minuto pa. Dakyang! Dakyang, ang asawa mo, kinuha ng walang hiyang Yangsu na iyon. Gising ka na ba? Ang asawa mo, kinuha na ng lalaking iyan na si Yangsu. Tawagin niyo na agad ang kapitan. Sino ang nag-iwan ng balat ng saging dito? Bilis, sakay na. Kapag nakatakas ang mga taong iyan, lahat tayo ay mapaparusahan. May signal na ang phone. Bilis, tawagan mo si President Chen. Yangsu, may balita ba tungkol kay Manman? Pa, Manman, pa, ma, sa wakas nahanap niyo rin ako. huwag kang matakot anak. Susunduin ka na namin agad diyan. Bilis. Nasa harap lang sila, Dakyang. Yangsu, huminto ka. Kundi kakalimutan ko ang pinagsamahan natin. Walang hiya ka. Bilis, takbo na tayo, bilis. Saan ka pupunta? Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Saan mo pa balak pumunta? Manman. Manman. Tama. Shen Qingshan, bakit ka narito? Bitawan niyo ang aking manman. Hawakan niyo ng mabuti si Shen Manman, kundi ay hindi ko kayo patatawarin. Shen Qingshan, nasa kamay namin si Shen Manman, kaya huwag kang gagawa ng anumang hakbang. Anong kailangan nyo? Maaari nating pag-usapan ang lahat? Huwag nyo lang sasaktan ang aking Manman. Kung may mangyari sa ating baryo, ano na? Huy! Ma, pa, bakit ngayon lang kayo dumating? Pasensya na at nahuli kami. Patawad at naghirap ka ng ganyan. Anak, Nandito ang papa. Wala kang kwenta. pa, ma, hindi nyo ba alam? Siya, nakipagsabuatan siya kay Special Assistant Zhao para lokohin at dalhin ako sa baryong ito. Siya nga iyon, nakipagtulungan siya kay Special Assistant Zhao para linlangin ako patungo sa nayon na ito. Ako. Ano naman kung kami nga ang gumawa noon? Naisip mo ba ang magiging kapalit nito? Ang mga kumpanya ng Sheng Group. Ay matagal ko nang nakuha ang kontrol? Hindi mo pa ba alam ang balitang iyon? Ikaw pala ang nasa likod ng lahat ng ito. Ha 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 ha. Ngayon mo lang nalaman? Huli na ang lahat. Mga bata, kunin ninyo ang tatlong ito mula sa pamilya Shen. Huliin sila. Anong nangyayari? Akala mo ba ay wala akong kamalay-malay sa mga plano mo? Nang matanggap ko ang balita ay nalaman ko agad na may taksil sa paligid ko. Kaya matagal ko nang pinalitan ng mga guwardiyang ito. At ano naman? Ang pagiging pinakamayaman sa Daxia ay may bago na ngayong nagmamayari. Talaga ba? Hello? Anong nangyayari? Huwag mong isiping wala akong alam sa lahat ng nangyayari sa kumpanya. Hindi ko lang mahanap noon kung sino ang nasa likod ng lahat. Ilista niyo lahat ang mga krimen nila at dalhin sila sa kulungan. President Shen, nakikiusap ako sa iyo. Huwag mo akong ipakulong. Nagsikap ako ng husto para makapagtapos at makalabas ng nayon. Kakakuha ko pa lang ng magandang buhay. Ninang, naguluhan lang po ang isip ko. Nagsusumamo ako. Ilayo na sila. Manman, alam kong nagkamali ako. Pakiusap, patawarin mo ako. Magkaibigan naman tayo, di ba? Si Shi Chunmei ang tunay kong kaibigan. Samantalang ikaw ay mas masahol pa sa hayop. Lahat ng residente ng Shilling Village, hanggat may kinalaman sila rito, ay walang sinumang pakakawalan. At isa pa, si Ate Chunmei at ang kanyang anak ay sa pamilya Shen natitira sa susunod. Ilabas na sila. Opo, the eldest miss.